Isang mapagpalang umaga po sa inyo mga ka-builders. Good morning. Ayan, at tayo'y muling nagkita-kita na naman. Alam kong naiinip na kayo sa mahabang panahon na paghihintay. So, eto, back to work ulit tayo. Ibig kong sabihin, back to YouTube tayo. Dahil alam nyo mga ka-builders, nagrambulan po yung aking mga video na kuha doon sa aking mga project. So, ang hirap i-edit dahil wala naman tayong taga-edit. So, sasariling edit tayo ngayon. Ayan. So, mga ka-builders, yung ihahatid ko po sa inyong project, ito po ay dito sa San Rafael, Bulacan. Ang subdivision po niya ay Villa Marcela Subdivision na ang developer naman ay Epic. Yan. So mga ka-builders, at alam kong naiinip na kayo. Ito, panoorin po ninyo, tiyahatid ko po sa inyo yung aming inspection at sabay na rin sa gagawa. So, pasimula ng aming project. Tara, panoorin po ninyo. Ayan, kitang-kita na yung haring araw. Napakaganda ng biyahe namin ngayon mga ka-builders. So, papunta kami ng San Rafael, Bulacan. At tinatahak po namin ngayon yung North Luzon Expressway. So, napakaliwalas ng daan. Wala pong masyadong sasakyan. At tahimik na tahimik. Ganda ng langit. Kahit pa paano, medyo may kaunting ulap, pero kitang-kita yung araw. Yan. So, mga ka-builders, ito pong project namin na ginagawa dito ay corner lot. So, napaka-selan o napakahirap ng aming gagawin dahil isa pa, malayo. So, iniisip namin, ano nga ba ang magiging kapalaran namin dito. Ayun. So, magkaganon pa man dahil ito ay trabaho natin. So, kita-kita tayo doon. Okay. Ayan mga ka-builders, so ito papasok na po tayo ng Villa Marcela, kung saan po ito po yung subdivision na ginagawa natin. Ayan. Morning! Morning! Ayan mga ka-builders, nandito na po tayo sa loob ng subdivision. So ito at ililiko na po tayo rito para na sa ganun pagdating po doon makikita na po natin yung unit. Okay, so ayan mga ka-builders, ito na nga po at dito na kami sa project namin dito sa San Rafael, Bulacan. Ayan mga ka-builders, ito po yung ating gagawin dito. Isang corner lot. So, halos 66 square meter po yan. Kung makikita po ninyo yung kanyang area, sa totoo lang parang hugis kalamay ng bahagya. At least hindi naman triangle. So, sa likod, 2 metro rin ang lapad. Yan, pangkaraniwan naman po talaga ganun ang ginagawa natin. Sa mga subdivision, halos sa 2 metro o 1.5 ganyan. So, kung makikita po ninyo, yung gagawin po natin dito, isang tindahan dito sa side. Tapos, yung harapan, babakuran lang po natin. At dito naman po sa loob, kung makikita nyo, napakababa po ng kanyang kesame. So, yung kanyang hagdan ay gawa sa kahoy.
So, napakaganda nito pagka nabardisan. Ayan, mga ka-builders. So, akyatin natin. Ayan. So, kung nakikita niyo po, pag akyat dito sa taas, makikita niyo yung wall na yan, dyan sa may bintana na yan. Ididemolish po natin yan dahil gagawa tayo ng isang kwarto dyan. So, ang magiging kwarto po dito ay 3. Isa sa gitna, isa sa doon sa ididemolish na yun, at saka isa dito sa may bintana na to. Napakababa po ng kanyang kesame. So, kung nakikita niyo naman po itong hagdan, napakaganda po talaga ng pagkakayari. Ang luwang niya, talagang komportable ka, kahit anong gamit pwede mong iakyat. Ayan, mga ka-builders. So, dito naman po sa likod, ito, punta tayo, bababa muna ako. Ayan, dito po sa likod, itong 2 metro na to, magiging corner po dito yung lababo. Tapos sa bandang dito sa side, magkakaroon po tayo rito ng dining area. So, ayos na ayos naman po dahil dun sa labas, kasi halos 7 meters po ito eh. So, dun sa labas, magkakaroon ng laundry area. At doon sa part na yon, doon po yung magiging open tindahan. Ayan. So, kasi business-minded yung may-ari. So, yun, naisipan niya na maglagay ng tindahan dahil maganda yung kanyang lugar. Ayan. So, mga ka-builders, kami ay nag-iintay na lamang ng oras at kami magsisimula na rito. So, siguro baka bukas makapagsimula kami. Ayan, kung nakita mo, yung ganda ng mga muhon dito, yellow ang ribbon. So, ayan mga ka-builders, doon sa taas nito nga pala, mayroon siyang terrace. So, ang ganda ng proposed project nito, yung pinaka-perspective. So, sa totoo lang mga ka-builders, napaka-simple lang ng aming pag-uusap dito. Pero, ewan ko kung magkakaroon ng mga additional suggestion, so doon magbabago ang aming yung kontrata. Alam niyo mga ka-builders, napaka mura lang naman ang ating sinisingil. So, nagbabago lang naman yan doon sa mga suggestion at gusto ng may-ari na i-enhance uli yung kanyang bahay. So, pag may nakikita siyang mga ibang design, so pwedeng i-apply, ina-apply. Ayan. So, dito sa harapan po, wala tayong bubong na gagawin dito. Open lang po siya. At ang bakod ay 1.5. Ayan. Tapos sa yung gate, hindi pwede lagyan ng gate na malaki para sa parking dahil dito sa corner na to ay magkakaroon ng tindahan. So, ayan mga builders. Ito naman part po na to, gagawin natin bar counter. Ayan, as per request po. So, sa CR naman po, dahil maganda po yung pagkaka-tiles nito, ang gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng accent dito sa bandang itaas. Tapos, ceiling, kesame, para sa exhaust. Dahil maglalagay po tayo ng exhaust dyan. Yan. So, yun. Maganda naman yung kanyang plastering at nasa eskwalado. Ayan. Wala po tayong babaguhin dito sa loob, kundi mag-additional lang tayo. Ayan mga ka-builders. Kami po kung nakikita niyo po bakit may simula na. Samantalang ang video natin is nag-ocular inspection pa lang. So dahil nga po yun na nga po sinasabi ko, nawawala po yung ibang mga video clip ko. Kaya ang nangyari po, dahil nga po sa isa pa, nagkasabay-sabay yung project natin, meron kami sa Natanya, sa Cavite, at meron sa Tansa. Nasabay pa yung Tres Crosses sa Trece Martires. So yun mga video clip po, nagkawala-wala na. Kaya ito, naisingit na natin to. Ito yung nakita natin na halos sa 1 buwan trabaho na namin. So ito na nga po yun. Katulad ng nabanggit ko doon sa unang clip ng video na itong terrace. Ayan. So mga ka-builders, alam kong masyado kong excited na rin kayo kung ano ang magiging kalalabasan ng project na ito. Ayan. So ito yung tindahan niya. Open ang part na to dahil ang gagawin dyan accordion or roll up na pintuan. So ito na po yung harapan niya. Ayan, maraming sampay. Pero
Siyempre, yung mga tauhan natin, stay in po yan. Ayan. So, ito na rin yung kanyang loob. Ayan. Nakapaglagay na tayo ng, natibag na natin yung lugar dito. Tapos nakapaglagay tayo ng lababo. Yan, mga wiring. Yan. So, ang daming kalat po, no? Siyempre, talaga pong ganyan sa construction, hindi may iwasan. Kaya masakit sa mata. Okay. Ayan mga ka-builders. So shoutout muna ako doon sa aking mga subscriber, sa mga matagal na naghintay na nagpapalo sa akin sa aking FB, sa FB. I mean, ayan, wala pa tayong almusal kasi umiinom to tayo ng barley. Ayan, no? Nakapag-advertise pa, no? Ito po yung AIM barley. Dahil nga po sa lumalaki yung ating tiyan. So, ito ipapakita ko po sa inyo yung kahon ng aking iniinom. Ito po siya. Amazing barley. Ayan. So, gawa nga po ng lumalaki yung tiyan natin. So, kailangan mag-organic tayo. Bawas-bawasan yung taba. Yun. So, isa pa, kulang rin tayo sa exercise dahil pagising sa umaga, manibela ang hawak. Tapos yun, biyahe na. Kaya, dito muna tayo. So, yan, mga ka-builders, kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Abangan nyo na rin po yung aking Natanya project pagkatapos po nito at saka yung finish nito. Turnover. Okay? Bye-bye!